Wakas, nasa Ilocos Norte na. Ha? Etong si Salim Pusang Magalong. Kasi yun yung panawagan eh. Bakit hindi unahin yung Ilocos Norte? Dahil sa cry ng taong bayan na bakit hindi sa Ilocos Norte? Sa tingin ko, they were being forced. Napilitan silang pumunta doon dahil yun ang sigaw ng bayan. Bakit hindi unahin yung baluarte ng presidente? Yun, kaya sila nandun. Pero sige, bago natin umpisahan yan, dito muna tayo kay Atty. Ruben Aguanzon. Anong sinasabi mo, Atty.? Pinaka-worst na gobyerno ito? Grabe ka naman, uy! At masasamang gawain. Pero dito po sa administration ni Bongbong Marcos, Oh. ito na yung the worst ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang Agoy! Bakit ka hindi ka kinakasuhan hanggang ngayon? administration niya. Dahil hindi ko na po kaya na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya Hindi tila. Nandun na tayo sa Kumunoy. hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang Oo. presidente. Totoo. Ngayon lang. And with good reason. After analysis at objectivity. Bakit kaya yung mga kasamahan mo, no, attorney? Di ko alam anong nangyari sa kanila or hindi ko talaga mawari. Bakit ikaw lang, ha, na yung mga malalaking, yung malalakas, ano, ikaw lang yung nagsasalita. Bakit yung iba? Bakit sila yung mood puwet kay Marcos Jr.? Yun ang gusto kong itanong sa'yo. Nabanggit niyo yan yung yung puntahan muna natin yung analysis. Oo. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi yung analysis behind? Paano niyo nasabi na Anong triggering factor, ano? ano ang nakita ninyo? Tingnan po ninyo ang economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na ang nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Binana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Oo. Ayun. Ako'y na-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz Saan City. Opo. ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. Wow. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Opo. Tinanggal ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Cardinal, si Marcos, tinanggal natin, pinatalsik sa people power na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpe-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba? A good economy,
Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then Duterte Came in. became president Yan. in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. 18 trillion na. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po 18 nyo na mabilang ngayon. yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial Grabe, institutions ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o Naku, walang infrastructures. administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon Ng ganun ng halaga. bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan BBM pa more, the best president. lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes. Deficit lagi ang national budget. Kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun. Ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapal. Kapalyahan, kapalpakan. Din Opo. naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. I can Ekonomiya agree to pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, Ang budget. ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain Yung dapat pambili mo ng Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng BAT, bibili ka ng gamot, may BAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may BAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa BAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion Taon-taon. taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng Ninanakaw. budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan. Hindi, iba na talaga yung scale ng kanilang corruption as in billions to trillions. Dati,
may tinatawag na MOOE, di ba? Magkano lang naman yung MOOE yan? A million or maybe less than like that. Yun yung inaano nila. Pero ngayon talaga iba, large scale talaga. Kaya yun yung tama, yung hindi lang actually si Attorney Rowena Guanzon ang nagsasabing the worst itong government. Marami din, even yung sa pinakababa na sa laylayan, ganun talagang sinasabi yung mga nasa corporate world, nasa business world, yung mga bilyonaryo, umaatras na, talagang ramdam nila yan. So, ito, kagaya nito, mismo yung nilagay niya sa ICI, hindi rin naniniwala sa kanya. Tignan mo. Huwag natin i-isolate na si speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po dyan, kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan, kamag-anak, yan naman po ang sabi ng Pangulo. Kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po ito palalagpasin ng Pangulo. Do you believe him? I won't even give him the benefit of the doubt. Why is that? Well, because there have been some instances where he had said something, but he did not comply with it, or he welts on his promise. Totoo. From being traitor to promises, hindi talaga niya tinutupad ang sinasabi. So, sino maniniwala? Diba? How can you make your country prosper or progressive kung ikaw mismo wala kang isang salita? Sabi nila, si VP Sara daw ang unstable. Look, ang presidente nyo ngayon, hindi ba yan unstable? Anong sinabi niya ngayon? Sabi niya, mahiya naman kayo. Pero ang totoo siya, dapat mahiya. Hindi siya nahihiya. Pananagutin daw niya yung mga regardless kung sino man yan. Pero hanggang ngayon, protektado yung dalawa na yan. So, ito, dahil nga naman sa clamor or sigaw ng taong bayan, bakit yung Ilocos Norte hindi nyo pinupuntahan? O kagaya nito. Kayo umabot ng Ilocos Norte. Because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Oh. Ganun din sa South din, sa Davao area. Meron din. Pero hindi Pero bakit hindi nyo inuna? After nilang pumunta ng Davao, marami talagang sumisigaw. Bakit hindi nyo unahin yung Norte bago kayo pumunta sa South? Di ba marami doon pinangalanan na nga di ba? So, because of the public insistent demand, nandito na sila ngayon. Kaya lamang ang na-observe ko dito, ginawang alalay. Etong si Magalong, alam niyo very yung kanyang reputation, talaga, hindi mo matatawaran yung reputation niya. Even in the past administration, being the investigator, lumaban sa Mama Sapano, nilabanan niya yung Pinoy administration. Kaya nagkaroon siya ng magandang reputation kasi hindi siya natatakot. Alam nyo ang difference, bakit ngayon parang tila baga natatakot itong si Magalong and yung mga iba na biglang bumabaliktad? Yung administration ngayon kasi, parang yung tatay niya. Kumbaga natutunan ni Junior itong estilo na ito kay Senior. Na kung ikaw ay kukontra sa kanyang pamumuno, meron ka talagang kalalagyan. In the past administrations, Aquino, GMA, Duterte, Pinoy, kahit kontrahin mo sila, wala man mangyayari sa'yo. Sa totoo lang. Ito lang talaga. Ultimo vloggers, ultimo simpleng tao lang, meron ng kalalagyan kaagad. Kaya hindi ko masisi na kahit sinong pinakamatapang, na may reputation na matapang, sa panahon ngayon, matatakot talaga sila. Dito napansin ko kasi dito na talagang, kung mapapansin ninyo, ayan, ang front talaga dito, syempre yung special advisor.
dating pwesto ni Magalong. Ngayon, hindi ko lubos maisip kung ano ang function ni Magalong dito kasi wala naman talaga siyang actually katungkulan eh. Mapapansin nyo dito, from the start to finish of this kanilang inspection, wala akong makita na special function niya dito. Maliban sa parang ginawa lang siyang ayan, tingnan nyo, parang ginawa lang siyang pang-display ba? Masabi lang na, uy, nandyan si Magalong. Oh, dito pa lang, nasan si Magalong dyan? Nakita nyo ba kung saan nandyan si Magalong? Parang babalik na naman nung... Bakit hindi nyo inantay si Magalong? Oh, nandyan na siya pero kanina wala. Oh. Yung bang tipong ikaw ay mayor ng Baguio pero nandito ka, si Azurin walang trabaho ngayon, jobless kumbaga, retired na yan eh. Etong si Magalong, mayor ng Baguio, so anong ginagawa niya dito? Double job? Tapos may sinasabi itong DE, tapos siya yung taga take note, taga sulat sa kanyang tignan nyo. Na yung sa kontrata, 48 million. yes sir, Ilang post? 205 pieces. 198 yung original. Tapos, So may... Hindi ko alam kung Dito. pero 205 pieces. Yes po. Kabilaan lang sir. Dun sa kabila sir, kung napansin nyo, one side lang. Ang ginagawa mo dyan? Dito tingnan nyo, ini-inspect nila nakakatawa. Flood control inspection ba yan? Ito ay solar light. Hindi siya flood control eh. Ghost project. Nasaan na naman si Magalong? Wala na naman. Saan si Magalong? Nasa likod? Nag-inspect sila. Dito malalaman natin mamaya na itong pinuntahan nila ay hindi yung identified na ghost project o yung may problema. Pagka hindi po kasama, may tendency po na bibigay masyado po mataas. Ba't wala si Magalong? Para may protection. Pero presyo natin parehas. Ano yung pang lang siya? Pang display, pang background? Pero sa yung presyo natin, yung naka-allocate na pera niya. Yan. Maya-maya, nandyan siya. Di ba mag-i-inspection kayo? Tas yan lang yung dala nyong gamit. Yung standard na PSI na ginagamit niya dito. Sa kotse, sa masonry kasi yan. Son. 3,000. Hindi siya, sa cement ng 3,000. Son. Ano yung strength ng kwan? Ng mason. Wala silang dalang gamit eh. Aba, parang tanga lang si Magalong. Anong size ng bakal na to? Anong alam mo dyan, Magalong? Caliper. Dapat ang specialty ng mag-i-inspect dyan. Engineer talaga. In 3 years. Aba si Magalong. Yung ba yung standard? Pero yun ninyo. Bibisita sila, inspection sila. Yan lang yung dala nilang gamit. Actually, hindi nga sila hindi sila acquire ng plan, yung master plan niyan or yung plano niyan. Pumunta lang sila diyan pero hindi nila dala or kinuha yung kopya. So paano nyo mapagko-compare yan? Yung spacing niya is the Ang galing ni Engineer Magalong sila na nakikita ng mga concrete. Aba, paturo-turo parang si BBM niya. Kung nang gano'n na kasi mas exposed naman yun doon sa baba. Aba, galing Sa water. Galing ni Engineer
Ano kay? Tignan niyo yung kanyang ayan, ini-inspect yung bakal, no. Sasabihin niya, ano sabi niya? Pero titignan niyo, ang nipis ng bakal. Magkabilaan. Yung mga section na malalalim. Magkabilaan. Pero yung iba wala. Para makita natin yung ano. Yes, sir. Ang purpose natin dito yung history ng ano. Kano kalayo yun, Master? May warranty yan. Mayroon ng insurance, di ba? And then yung insurance ngayon, ang Tignan niyo dito sa magmula doon sa entrance nila hanggang dito sa interview. Wala talagang katungkulan si Magalong. Ni hindi nga siya in-interview, ni hindi nga siya tinanong, ni hindi nga siya yung kinakausap. So ang tanong ko, anong ginagawa mo dyan? Sidekick ka? siya mag-complain sa contractor, bakit substandard yung ginawa? So ito is, maraming mga agency ang may involved dito. Plus, siyempre, yung BIR, yung taxes, hindi lang yung sinasabi nga ng ating presidente, even ng chairman namin, si Justice Reyes, we should not be just contented with filing of the criminal cases, the administrative cases, but kailangan mabawi natin yung ano dapat na ang mabawi, di ba? Because ano to, pera ng taong bayan. Sir, dito pa nagbabayo din. In less than 5 years nasira. May question dito yung media. Ang question niya dito Sir, bakit tayo nag-detour? Bakit dito tayo pumunta instead na doon sa Vintar? Yeah, mabubuking There yan. must be something wrong. So, the repair is welcome development kasi part yan ng part yan ng kontrata ng warranty. Oo, the repair is good development para magkaroon na naman ng pondo. May pananagutan. And at the same time, Tanungin nyo naman si Magalong. Ito yung tinatapan ng tubig sa dulo. Atin pa rin. Hindi siya, hindi sa atin dyan. Private na yan. Private na yan siguro. Private na yan. Ang sa atin lang sir dito. Tapos ito na naman, nagpapagawa ng tubo. Yung masonry natin dyan na kasama yun. Yung masonry. May mga section na may masonry, may mga section na wala. Pagka bundok na, wala na po siyang masonry. Meron po ibang proyekto na nagkaganito na ganito kalaki ang damage Sure, dito sa 2nd District. Yes sir, sa lakas. Hindi ko naman yung sir, dito lang naman kasi masyado malakas na ang tubig dito. Tapos yung natin, pag siltation. pinagdugtong mo yung ni-repair na to naman, So, mga ilang meters ito. ganito lang yung, di ba tinatanong-tanong nila yung DE na yan. So, lumalabas yung ginagawa nila na investigation kuno or itong, yung inspection na yan. Pupunta sila dyan. Tapos ang tatanungin din nila, yung district engineer o yung taong involved dyan sa ghost project or dyan sa may kapalpakan na proyekto na yan. So, ano yung maasahan yung isasagot nila, di ba? Yan. Ito si Salim Pusa, Availability ng nung mga tao na sasama sa amin. As of now, ang mga sumasama sa DPWH, Tignan nyo, hindi man lang ma-mention si Magalong dito. ang laging kasama rito si Yusek Bisnar, and then yung PNP, yung AFP. And depende rin yan sa availability ng aircraft na gagamitin, which is being provided by the Armed Forces of the Philippines through Uy, Secretary credit mo naman si Magalong. Ano ka ba? Absent nga sa Baguio sa kanyang constituent para lang sumama dyan tapos hindi mo man lang mabanggit. Gilbert Chodoro. Hindi Lahat naman nabanggit. ay pupuntahan natin Hindi nabanggit. So, nagkataon lang siguro na nauna yung iba, but definitely, Di ba? Kaya sabi with ko sa inyo, the desire of our President to talimpusa lang yan solve si itong, Magalong problema na dyan. ito. Lahat po Pinapasama lang siya dyan para masabi na kasama siya sa gobyerno. Para hindi siya balingan dun sa kanyang mga issue sa Baguio. forces. Kasi sila po yung more or less mga 9 billion. 9 billion million. Billion. Sabay ngiwi, diba? Sabi. Alam niyo na, pag ganun ang boss nyo, ganun din yung Mga bata. 9 Ito yan. billion.
9 Yue. billion Teka, 9 billion, then Yue. million. Oh, ulitin ko 9 billion. 9 billion Ah. million. Yue. Billion, Oh! From 2016 to 2022 yan. Ako, Azurin. Azurin. Isa Ilocos Norte po yun, sir. Ay, Oh, Ilocos mamaya Norte. mag-Yue na rin si Magalong, ha? Ano ba yung mga implementing agency? Mag-session sila Regional dyan. level or national level, sir? Ng DPWH. Implementing ng Agency, sir. Oh, sabay turo kay Bisnar. Tingnan nyo. Uy, sagutin mo to. Sabi niya. Regional level or national level, sir? Ng DPWH. implementing ng Agency, sir. Sabi, tanungin mo to. Look at that. Level or national level, sir? Ng DPWH. implementing ng Agency, sir. Nakalimutan ng media doon sa script nila na ito yung tanungin mo, hindi siya. Po, meron pong proyekto tayong pinuntahan ng regional office ang nag-implement. Tignan nyo naman, Meron parang po na nanggagago lang district, sila, kunwari lang. Kasi syempre, sigaw ng taong bayan eh. Punta naman kayo ng Ilocos, so pumunta nga sila. Pero nakita ninyo, ang pinuntahan nila, Wag po kayong magalala. it's not kasi, something na yun yung nakita natin. No? Like, Vince for ay example, bigyan ng full up. ito, tingnan natin Yan, ito. Post ni Boss Dada. Tingnan ninyo ito dapat. Baluarte ni Sandro Marcos. Yung inagaw nilang baluarte ng mga Fariñas. The first district. Oh, yan Bakit hindi yan ipinuntahan nyo? Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-imbestiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Oh. Sa Barangay Gabo, Lawat, Ilocos Norte, Oh. ilang buwan pa lang ang flood control sa Padsan. Ayan, sa Padsan tingnan natin sa Padsan. Padsan River. Ayan. Padsan River. Bakit hindi dito pumunta? Nakita ninyo ang mga contractor. Ayan Padsan River, Padsan River, Padsan River. Ayan, Padsan River. Tignan ninyo ang mga contractor. Megapolitan Builders and Construction Supply. Megapolitan Builders and Construction Supply. Sino yan? Yung Megapolitan Builders Construction Supply na yan. Alam nyo kung sino ang may-ari niyan? Yung mayor nung Lawag na si Alcid na sinuportahan. Ayan, ito po yung nasa gitna. Ito po yan. Si Alcid na ito yung pinili nilang suportahan kaysa yung kanilang sariling dugo na si Michael Kion Marcos. So ito yung pinili nila dahil ito po ay merong construction firm na tinatawag na Megapolitan Builders. At kung makikita natin, magkasama yan, magkasangga yan si Alcid at saka yung Diskaya. Ayan the biggest flood control contractors. Yung first term na si Brian Alcid, ayan, at saka yung former candidate na si Sara Diskaya. Yan po yan, magkasama yan. Tignan natin from 22 to 2025. 10 billion, 22 to 25, 37 contractors. Ayan. So, according dito sa ating listahan, Yan. Listahan, nasaan na yun? Ito. According sa ating listahan, sa mga Diskaya, merong sa Megapolitan or Metropolitan Builders, meron silang 37 na projects sa Ilocos Norte. Yan, yung pinakita ko sa inyo, yan, ito. Yan, ito. Padsan, isa yung Padsan. River, nasira agad. Ito, sir, Padsan River po Padsan River, Megapolitan yan. Lagyan lang ng parang tinanggal yung mga seed pile na bukid.
O sir, bali pangalawa na to kasi. Sir, yung dati kasi nasira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Bali 1 year lang siguro, ganun. Pangalawa na sir, pang isang taon na sira sir. Grabe 1 year lang. Next. Sa Bulo Substandard. River Poblacion, Municipality of Adams, Sa Bulo River naman, tingnan natin. Bulo River, sino ang contractor nito? Tingnan natin, ayan, mga panay mga Bulo River yan. St. Mateo. This is Diskaya project, St. Mateo. Ayan. Yan, St. Mateo, mga Diskaya. Next, tingnan natin. ilang buwan pa lang, nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Bakit hindi ito yung binisita nila? Next. Ayan, At sa Padsan substandard. River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood Padsan control, River. kumuho na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga motorista. Pati daan, Motorista. naapektuhan na. I know. Very obvious. Substandard. Ayan na ay si Ari. Bisitahin niyo naman ang baluarte ni Charis. Okay, so just for information, etong Diskaya at Alcid, lamang lang ng isa ang Diskaya. 38 projects ang meron ng mga Diskaya sa Ilocos Norte. 37 projects ang meron naman yung Alcid, yung Metropolitan Builders. Samantalang yung Diskaya under St. Mateo Construction, 16 projects. St. Gerald Construction, 6 projects. Alpha and Omega Contractors, 6 project naman. Under St. Timothy Construction, 9 projects. A total of 38 projects sa mga Diskaya. So lahat yan, St. Mateo, St. Gerald, Alpha and Omega, St. Timothy, yan ay firm, construction firm ng mga Diskaya. Samantalang si Alcid is Metropolitan Builders mo yan. So sige, mabalik tayo doon na kay Ang ICI sa investigation na sinasagawa. Ang full access na ito po, hindi lang po sa central office, maging sa regional office po natin at saka mga district engineering offices. So wag po kayong mag-alala tungkol po doon. Yes, tungkol pa doon. matanong ko lang po, bakit po majority dito? Ito ang tanong ng media. Wag po kayong mag-alala tungkol po doon. Yes sir, matanong ko lang po, bakit po majority dito ay under Diskaya? What happened po sa bidding? Bakit sila yung... Can you give us a brief background or... Hindi po natin masabi kasi ang tanging basis po natin sa ngayon ay yung mga records na nasa database po ng central office at yung mga records ng ating regional. Anong hindi nyo masabi? Yung namumuno dyan ang may capacity na kumontrol ng bidding. Alangan naman, district offices. Kung bakit sila nanalo sa bidding ay hindi pa natin masabi sa ngayon. It's too obvious. Bakit ko nasabi is too obvious? Is because there's like for example, mayor ng Lawag City, si Alcid. Meron siyang Metropolitan Builders. Hindi ho ba? So papaano, 'di ba, for the sake of yung delikadesa sana, hindi naman sana dapat ganun. Mayor ka ng lugar na yon, tapos ikaw yung nanalo sa bidding, ikaw yung may-ari nung construction firm na yon. So hindi malayo mangyari the Diskaya is because approved by the 2nd District Congressman. Diba? Sino yun? Di sila. Titignan din po ba yan, sir? Kung bakit maraming Diskaya na nanalo dito? Tanungin nyo naman si Magalong. Sayang yung
ano niya, punta niya dyan. Yes, that's part of the investigation natin na kinakandak nationwide. Sir, okay. So sa Makatwid, sir, may nakita na po ba kayong substandard? Or ghost project dito sa Ilocos Norte as of now? Siguro by inspection lang the mere fact na may mga repairs na nagawa dito. So more or less is parang siguro hindi maayos o maganda yung pagkakagawa ng mga flood control gaya nitong huling tinignan natin dito. Sir, sabi po kasi may mga mag-Christmas sa loob ng kulungan. May mga masasali po ba na involved dito sa mga flood control? Yan ay makikita natin kung depende yan kasi sa ang ICI kasi once na nag-recommend yan nag-refer ng case, yung detail niyan is nasa ombudsman kasi sila po yung magre-review kung ano yung mga kaso na isinampa ng ICI. So titingnan kung may probable cause, then isasampayan sa Sandigan Bayan for the issuance of warrant. But from your end, sir, from the ICI's end po, possible po ba kayong mag-file ng kaso or recommendation na mag-file ng kaso? On the part of the ICI, ang ginagawa natin dyan is we refer that to lahat ng mga iniimbestigahan ng ating kapulisan, NBI, pupunta yan sa ICI for review. I-review kung tama yung mga case build-up, and then i-endorso naman ng ICI together with the DPWH, and then ombudsman ngayon Nagbulungan niya yung dalawa sa likod. may probable cause, sila ngayon ang magsasampa sa Lusot na tayo Sandigan dito. Bayan Lusot o tayo sa dito. Sir, meron po ba kayong time frame sa pag... Ready? Okay ba to? Okay, sir, bakit po tayo lumipat? Kasi yung una po Ayan. Sir, bakit po tayo lumipat? nating okay ba to? Okay, sir, bakit po tayo lumipat? Kasi yung una po nating designation kanina is sa Bintar. Bakit po tayo lumipat dito sa Nueva Era, sir? Hindi, papunta rin tayo ron. Pag may time, na lang natin Pag dito. may time, di ba? So, props lang talaga nila ang pagpunta nila dyan. May mailagay lang sila sa kanilang title na ICI pumunta ng Ilocos Norte. Pero pinili lang nila ang isang site para puntahan ang lugar. Pupuntahan nila yung Bintar pag may time. Kung titignan natin yung Bintar is 1st District, which is hawak ni Sandro Marcos. Marami doon ang proyekto ng mga Diskaya at ng Metropolitan Builders. Although dito sa Nueva Era ito, marami ding Diskaya. Pero bakit hindi nila inuna doon sa Bintar na lugar at hawak congressional ni Sandro Marcos? Pupunta daw sila pag may time. We're proceeding towards Bintar and Nawag City. Ano po yung findings natin initially, sir, dito? Siyempre, ang tinitignan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repair. So, ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So, we're inspecting lahat ng mga projects dito ng mga Diskaya and yung 15 na contractors na pinangalanan po ng ating presidente during sa ulat sa bayan niya. Diba? Binanggit yung Diskaya, hindi niya binanggit yung si Alcid. So dyan pa lang, makikita mo na. Eto. Ano to? Ano po yung findings natin initially, sir, dito? Siyempre, ang tinitignan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repair. So, ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So, we're inspecting lahat ng mga yung pinuntahan nila yung medyo okay. Diskaya and yung 15 pero na contractors na pinangalanan. Yung nasa actual na papel. Yung salimpusa, Meron lang. Wala pong dalang plano na pagbabanggaan po sana. Ang mangyayari dito is may maiiwan dito na mga kasama namin na engineers. Katuwang nila yung PNP, yung AFP. Babalikan nila ito. Titignan yung plano. Parang sa ganun, doon nila ngayon ibabangga kung tama ba yung location. And then doon din nila titignan kung yung mga specifications na nakuha ninyo yung kanyang sinasabi. Kasi tinanong kasi nung kung ano ba, nakita nyo ba yung specifications, naibangga ba ninyo sa tamang details?
Pumunta sila dyan, di nila dala yung plano nung yung particular na proyekto na yan. Paano nila now ibabangga yung dala nilang plano dyan sa makikita nila ngayon dyan? So, ibig sabihin, pumunta lang sila dyan, magdadala sila ng media, kunwari interview ganito ganyan, tapos ilalagay nila Ilocos Norte. Pero in fact, hindi sila kumpleto ng gamit pagpunta nila dyan. Hindi sila equipped. Hindi sila ready. Pumunta lang sila dyan para kunwari, turo dito, turo doon. So, paano mo i-check yung lugar, yung specifications, yung diameter, tama ba yun? O mga size, mga measurement. Paano? Tapos sasabihin mo, babalik yung mga engineers natin, dadalhin nila yung plano at ibabangga nila, titignan nila yung specifications, kung tama ba. So, anong ginagawa nyo dyan ngayong araw? Wala lang. In terms of materials ay nasunod din. Hanggang matapos nila yung yung mga projects Sayang lang yung gasolina dyan nakalagay dun sa mga target nila na iimbestiga. Yung sabi niyong target, mga ilan sir? At least mga 15 siguro na mga Tapos dito, ano na naman, Duterte na naman. projects. Out of the maraming mga projects na nagawa rito from 2016 hanggang 2025. 2016 to 2025. Sir, clarify ko lang yung mga bibisitahin natin sa Lawag and Vintar. Flood control projects din ba? Hindi, yung iba Ito po. is yung mga Tama ba yung sinabi mo? Vintar. Sir, clarify. Nagawa rito from 2016 hanggang 2025. Sir, clarify ko lang yung mga bibisitahin natin sa Lawag and Vintar. Flood control projects din ba? Hindi, yung iba is yung mga street lights. Bakit street lights? Pupunta nga kayo sa Bintar at Lawag. Hindi ba yung Lawag, yung flood control projects doon ay si Alcid? Yung flood control sa may Bintar ay si Marcos, si Sandro Marcos. So bakit ang pupuntahan nyo doon ay yung street lights? Solar lights. Ano pong meron sa mga street lights po? Anong meron sa solar lights? Titingnan din natin kung tama ba yung distances. Titingnan natin. Ay, nako, Diyos ko po, ICI. Sino bang tangang gumawa nitong ICI na to? Kung yung sa specification ay ganun din. Kasi meron. We are talking about flood control. And that is the biggest issue as of now. Bakit kayo mag-check ng solar light sa street light o ano dyan? Hindi naman yan ang gusto namin makita. Kasing detailed engineering design lahat yan ng mga projects. So, doon ibabangga yung itong DE to Oh, wow. Sana all my goal. yung actual na na natapos versus doon sa nasa plan. How about yung presyo, sir, ng per unit ng mga solar light? Titignan niyo rin po ba yun? Definitely kasama yan sa mga i-check. Sir, clarification, nabanggit niyo po kanina, lahat ng projects dito ay under Diskaya. All projects or lahat ng project na inikot ninyo today? Lahat ng project na inikot natin dito ay Diskaya. So yung And ibang apparently, sabi ng mga engineers natin dito is majority dito ay Diskaya. So iba-ibang company. Diba? Tinuturo-turo nila ang Diskaya. Diskaya. Yan. Ang sama na ng talagang ng mga Diskaya. Pag sinabing Diskaya, corruption. Pero, habang tinuturo mo ang Diskaya or ibang lugar, nakaturo yung tatlo sa'yo. Which means, maraming project sa Ilocos Norte ay Diskaya. So, paano na? Kung hindi naglumabas at nag-ingay si Chavit Singson ay wala tayong kaalam-alam na marami pala sa Ilocos Norte ay Diskaya. Definitely sabi nga ng ating presidente is we need to investigate. Hindi lamang ang purpose ng pagpunta dito ay para makapag-file ng kaso. Tinitignan din natin yung kabuuan ng area
because we will be also recommending to the President paano ba natin maiwasan ang mga pangyayari na to. And itong area na to is part of the 18 na major river basin na in-identify ng nila Secretary Dave Singson na sana ay gagawin ng parang magiging catch basin ito. Ang pangit pala sa Ilocos Norte. Ay, sorry I mean, comparing sa other lugar. Sa ganon, yung mga makikita mo talaga tubig na parating pagdating ng tag-ulan, may ipon para magamit sa iba-ibang bagay like farmers, in terms of yung pwede rin magamit sa mga even sa irrigation, di ba? Kaya kahit nakikita mo sa may DTI competitiveness index, nasa kulelat, nasa mababa, nasa malayo yung kanilang rankings talaga. Oo. As well as yung ICIC. Bali lang po yung project sa Ilocos Norte. Dito, more or less mga 150 flood control 150 projects. per anong year? More or less mga 9 billion. 9 billion. Billion. Sabay ngiwi. More or less mga 9 billion. Ngiwi. Billion. From 2016 to 2022 yan. Diba? Nakita niyo, narinig nyo? 2016 to 2022. Pumunta nga sila ng Ilocos Norte, pero ang sisisihin na naman nila yung Duterte. Diyos ko po talaga ito. Charis ka talaga. Oo. So yun na nga, sabi ko nga yan si Alcid, Sandro Marcos, yan yung mega mega metropolitan builders nila, they're involved in this kind of flood control issue or scam. So anyway, ang balita nila kasi ang sabi kasi nila, kahit si Marcos kinonfirm niya na sabi niya alam niya na bago magpasko ay merong makukulong. Pero ano bang sabi ni Senator Amy na medyo duda daw siya na merong makukulong bago matapos ang Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Walang hiya. So siya pwede. Habang si former Congressman Teves noon nakikiusap siya kung pwede siyang umattend dahil gusto niyang umattend pero via Zoom. Ayaw ninyo. Tapos si Saldico pwede. Abay, di wow, especially treated kung ganon, special treatment to. Naasahan na sana ang pagdalo ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, November 14. Ngunit ayon kay Committee Chairperson Panfilo Lacson, binawi na ang imbitasyon para sa dating mambabatas. Paliwanag nito, hindi natuloy ang orihinal na plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Napag-isip-isipan niya nila. Mabuti naman na baka magbigay lamang ang hearing ng pagkakataon para magsalita si Ko ng anumang gustuhin ito kahit wala namang mabigat na ebidensya. Higit pa rito, maaaring magamit lamang ang pagdinig para sa propaganda nang walang pananagutan o posibilidad ng contempt citation. Buti hindi mo tinuloy. Talagang sisingilin ka dyan. Sabi nila, bakit dati kay Teves hindi pinayagan? Kay Senator Lacson, nakipag-ugnayan na rin sa kanya ang kampo ni Ko at sinabing kasalukuyang nagpapagamot sa Estados Unidos ang dating mambabatas. Yan, yung medical card. Kaya hindi rin makakadalo sa naturang hearing. Ngunit ayon kay Senator Amy Marcos, si Zaldico sana ang inaasahang very important witness na tetestigo bukas sa Senado. Higit sa lahat, nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Kaugnay na rin ito ng sinabi ng Senadora kahapon na original plan umano na maging star witness si dating House Speaker Martin Romualdez bago makumbinsi si Ko na magbigay ng kanyang testimonya. Dapat umuwi siya.
Yun ang maliwanag. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Ito napansin ko, no? During doon kay DJ Bantag, kay former Kong Teves, sinasabi ni Marcos Jr. mismo, yung presidente nagsabi, umuwi ka na. Harapin mo ang kaso mo. Ganon sinasabi niya. Kahit kay Bantag, ganon din. Ganon din kay Pastor Kibuloy, lumabas ka na. Ganon. Umuwi ka na. Ganon. Harapin ang kaso mo. Pero, tataka ko, dito kay Zaldico, bakit hindi mabanggit ni Marcos Jr. na umuwi ka na? Harapin mo ang kaso mo. Nakita niyo yung difference? In fact, yung ito kagaya nito si Senator Amy, sinasabi niya na umuwi ka na, harapin mo, pero yung mismong presidente hindi niya sinasabi kagaya ng ginawa niya doon sa mga previous. Mas paniniwalaan siya kesa sa mga testigong humarap. Samantala, hindi rin naniniwala si Senator Amy Marcos na mayroong mga matataas na opisyal na makukulong bago matapos ang taon. Kasunod yan ang garantiyang ibinigay sa publiko ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, hanggang sa level lang ng assistant DE, pambihira, at sa mga RD. Ewan ko, di ba yun ang sabi? Ang sabi kanina, mahaba daw yung listahan kaya hindi mabasa, pero wala pa rin. Hindi rin kumbinsido ang presidential sister na kasali sa makakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, lalo na at wala pa rin mga matitibay na ebidensyang makakapag-ugnay dito sa malawakang flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV. Paano nga ba na may makukulong before December na yung si Zaldico at Martin Romualdez? Ni hindi nga napapauwi, ni hindi nga nakakancel yung passport, ni hindi nga na-issuean ng subpoena. So, kailan pa? Kung matagal-tagal nilang gagawin yun, imposible talaga na makukulong yan sila bago ng Pasko. Ang talagang makukulong bago magpasko, yan, mga DE, assistant, RD, yung mga yun lang. Pero yung mastermind, hindi talaga. Kaya nga talagang may cover up dito sa ICI Kuno-Kuno investigation na ito. Riyan nila si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw dating Speaker Martin Romualdez na ito ay magiging parang trial by publicity? Punterian nila si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw hindi siya tinatanong o iniimbestigahan samantalang nabanggit na ang pangalan niya na may kinalaman umano sa ghost flood control projects. Dismayado rin si Lambino maging sa simbahang Katoliko. Kahit na siya ay Katoliko rin, hindi raw malinaw ang gustong ipaglaban ng simbahan at lumilihis pa umano sa totoong issue. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war. Baliktad, no? Yung drug war na previous na administration, nasa dahig na si Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan. Iniimbestigahan na po yan ng katakot-takot. Nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Nais ng partido na mabuo ang isang sectoral representation na nagkakaisa ang protesta para panagutin hindi lang ang mga contractor ng flood control projects kundi ang mga opisyal na nangontrata sa kanila. Magkakaroon ng 3-day nationwide protest para mas maging solid daw ang paghahayag ng sentimiento ng taong bayan. Hinihikayat ng PDP laban ang publiko na makilahok dito. Lumabnaw ba? Dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. At kahit isang specific dapat araw lang ang ibinigay na permit para sa rally, sinisiguro naman ni Attorney Melchor Magdamo, spokesperson ng United People's Initiative, na matutuloy ang mga pagkilos. Nagsumiti na raw siya ng panibagong request para sa karagdagang araw.
Kasabay pa ng aktwal na rally sa November 16 to 18, may online rally din na gamit ang opisyal na hashtag Rally for Accountability, Justice, Integrity. Magtatapos daw ang kilos protesta sa paglalagda ng Citizens Manifesto sa EDSA at digital signature campaign bilang panawagan ng mamamayan na dapat. O, diba? O. Tapos, ano ipapalabas nila? May destabilisasyon daw. When in fact, yung destabilization ay nasa gobyerno mismo. Sila yung nagdi-destabilize ng sarili nating pamahalaan at mamamayan. Sila sumisira mismo, hindi tayo Tayo lang naman ay pinupunan natin yung kabalbalan, kapalpakan at korupsyon. Ngayon, tayo pa din magdi-destabilize. Korupsyon ng iglesia. Hindi naman mga hindi nag-iisip yung mga tao, 'di ba? Paano mo magagawa mag-destabilize kung kayo lang, kung tayo lang? 'Di ba? Looking at the history, yung mga ganyang nangyari kasama yung military. Hindi nga kasama kasi himudput yung AFP chief. So paano mangyayari 'yan? Cristo ngayong weekend. Nagbabala naman si DILG Secretary John Vic Remulla na ipaaresto nila mga magtatangkang pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong konteksto nitong payag ni Secretary Remulla? Tawagan ang accountability September 16 hanggang 18 sa Rizal Park. Kabilang sa mga nasa red alert status ang Menjola at Malacanang, kaya babala ni Secretary Remulla ipaaresto ang sino mang magbabalak na manggulo at pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Remulla, no permit, no rally sa mga nagbabalak sumabay sa kilos protesta. Matatandaan kasi na isinigawa ang rally kontra korupsyon noong September 21 at ito nga ay nauwi sa riot ang protesta sa Menjola Peace Arc at Ayala Bridge sa Maynila. Mahigit sila din nagpakawalan yan? Hindi ganyan, tapos ibabato nila mga DDS yan. Ang naaresto at 2 ang nasawi doon. Gigi. At Camille, meron daw isang grupo pang sasabay sa rally ng INC? Yes, Gigi, sasabayan nga yan ng United People's Initiative o UPI, itong rally ng INC. Itong UPI ay isang coalition yan ng mga retiradong military generals na binuo ni retired Air Force Brigadier General Romeo Poquiz. Kasama rin ng UPI sa isasagawang rally ang ilang Islamic religious leaders at Councils of Bishops and Ministers Association of the Philippines. Pero itong kanilang rally ay gagawin nila sa People Power Monument sa Quezon City. Ang panawagan nila, mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular yung sa flood control scandal. Pero paglilinaw ni retired General Virgilio Garcia, ang legal counsel at senior advisor ng UPI, wala silang balak na pabaksakin ang gobyerno. Hindi rin daw nila... Malinaw yan walang balak huwag kayong dyan. Ano ba yung wala siya dyan? Because even if he divested, in the chart, when you see SunWest, sa ilalim po nun, are there other companies such as Eco Leisure, Eco Realty Ventures, Eco Commercial, Eco Utility. Itong abogado ni Zaldico nang uuto na lang And all of that do business with SunWest. And all those ecos, they are listed as the owners. Zaldi, his wife Mylene, and then the 2 kids. Yes. So, para bang, okay, nag-divest ako dito sa SunWest, pero itong 4 na kumpanya but this is SunWest Construction. That's SunWest Leisure, SunWest Machineries, whatever. SunWest Realty. SunWest Realty. Yeah, because wala naman conflict Di ba? They were in construction, they were in entertainment, they were in hospitality. Pare-pareho lang ang pangalan And of course, they didn't want to complain. Obviously, well, not obviously. Apparently, SunWest was a lucky name for them. Must be a Chinese thing. Nothing wrong with that. I won't even deny it, that some of his corporations are still named SunWest. But it's not the same SunWest that he divested from. Actually, it's actually called Eco Leisure, Eco Realty Ventures. Completely separate. Yeah. They just share the same name. Yeah, that's a question mark for me when you say it's completely separated. Question mark. Nauto mo na lang kasi yung mga While tao it is separated, they do business together
as like an echo chamber. I don't know. I Do don't they? know. It seems that way. It appears I that don't, way. you tell me. Okay. Di ba? I mean, sagot nung pabalang na kasi hindi na niya masagot kasi the reality is that kahit nag-divest ka, sila pa rin yung nakakontrol dyan. No? Ngayon, sige, alamin natin yung yung playbook ng corruption. Ano nga ba ninanakaw ng gobyerno ang pera ng bayan? Ito ang aktual na playbook ng korupsyon sa Pilipinas. Paulit-ulit itong ginagamit. Paulit-ulit na lumalamon ng bilyong-bilyong kaban ng bayan. Tandaan mo, ang lahat ng nakakaalam at pinipiling manahimik ay kasabwat na rin sa pagnanakaw. So ganito ang setup. Isang opisyal o taong may kapangyarihan, divested daw sila. Ibig sabihin, sinasabi nila na wala na silang kinalaman sa negosyo pero sa totoo lang, nakatago lang sila sa likod ng kanilang negosyo. Gumagamit sila ng dami, kamag-anak, kaibigan, o ibang kumpanya, pero sila pa rin ang kumukontrol at kumikita. Ngayon, ganito naman ang itsura sa laro. Ang mga malalaking kontrata, awarded yan sa malinis na kumpanya. Okay? Isa-subcontract ito sa ibang firms, pero connected pa rin yan sa kanila. Yung subcontractor, ipapasa ulit yan sa mas maliit. Meaning, yung 100 million pesos na budget, baka 40 million lang ang napunta sa mismong proyekto nito. Yung 60 million, nalusaw na sa mga layers ng kalakaran. At dito mo makikita yung effect, no? Kung 100 million ang budget para sa isang tulay, ang quality na dapat 100 million pesos bridge, nagiging 40 million bridge na lang. Kaya hindi nakakapagtaka, ilang buwan pa lang, sira na agad yung kalsada, tulay, kasi hindi naman talaga 100 million pesos ang totoong halaga, 40 million pesos lang talaga. At syempre, just like any other strategies, hindi yan kumpleto kung walang exit plan. Kaya ang setup dito, una, either magre-resign yan o divested daw, pero hawak pa rin nila yan sa likod. Pangalawa, gagawa ng bagong issue o para mawala ang spotlight. Pangatlo, tatagal-tagal hanggang malimutan na ng publiko. Limot ang pinaka-weapon nila. At para makita mo, no, sa totoo lang, para makita mo totoo ito ang ilang malinaw na halimbawa. Naalala mo yung fertilizer fund scam ng Arroyo administration, 728 million pesos daw ang dapat sa mga magsasaka, pero ginamit pala para sa eleksyon. Overpriced fertilizer at ghost projects din. Ano pa? Yung pabaong skandal ng Arroyo administration din. General sumunod tumatanggap ng milyon-milyon bilang pabaon pag retiro. Sarap, no? Yung Ilocos Norte Tobacco Fund misuse. Noong gobernador pa si PBBM Marcos Jr., around mga 66 million pesos tobacco funds ginamit para bumili ng sasakyan, hindi para sa magsasaka. Lahat ng ito, headline to dati. Pero nasa na ngayon? Nabaon na sa limot. At hindi dito natatapos ang playbook. Kasi kapag ramdam na nilang wala ng lusot, may huling baraha ang mga nasa pwesto. Biglang maglalabas yan ng mga narrative na nag-resign for health reasons o kaya kailangan magpatingin abroad. Minsan gagamitin pa ang pamilya. Lumipad muna dahil sa schooling o emergency. Pero sa totoo, yan na ang takas move. Kaya heto ang mga red flags bago ang pagtakas. Sudden resign o medical leave, biglang tahimik sa public appearances, whistleblowers, pinapatahimik, papers, minamadaling ayusin, pamilya uunahin paliparin, mga kaalyado biglang umiiwas, may biglang conference o check-up abroad. At kung titignan natin ang kasaysayan, Marcos Sr., exile sa Hawaii, Estrada cronies noong around 2001, nagliparan papuntang HK at US, Sinapoles noong 2013, muntik ng makalusot palabas bago maipit. Paulit-ulit. Pare-pareho ang galawan. Ito ang corruption playbook ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya huwag mong isipin na tao lang ang problema. Ang tunay na problema ay disenyo ng sistema. Isang sistemang nakasanayan at pinapayagan dahil tayong mga tao nasanay na rin sa gulo. At tandaan mo, kapag pinipili mong manahimik, kasabwat ka na rin sa pagnanakaw. Kaya kung seryoso tayong ayusin ito, hindi sapat na pilit tao lang. Kailangan baguhin ang mismong design.
Isang design na hindi pwedeng lusutan, hindi pwedeng dayain, isang sistemang malinaw sa lahat kung saan bawat piso pumapasok at saan ito lumalabas. Kasi hanggang tanggap lang tayo ng tanggap ng iba't ibang distraction, tuloy-tuloy lang sila sa paglalaro ng korupsyon. Ngayon, hindi sapat na galit lang tayo. Ang tanong, anong gagawin mo ngayong alam mo na ang corruption playbook ng gobyerno? Yan. Yan ang tanong. Putang ina ka! Kinakawan mo kami Nako, hindi po yan. Ganda ng pagkabuod niya dyan, no? At nakita natin na yung pagkabuod niya ng playbook na yun, pinapatahimik yung mga nagsasalita, gusto nilang i-divert para malimutan natin yung mga naging yung sentro ng issue, kagaya nitong ginagawa nila sa flood control. Later on, malilimutan din natin to, kagaya nangyari doon sa PDAF scam. O, di ba? Ganun din, same style, ibang pangalan, okay? Same person, same style ng mga tao, pagnanakaw, iba lang ang proseso ng ginagawa nila. Pero nakalimutan natin na ganun pala ang ginawa nila noong panahon na yon. Anyways, ito ang other nating mga ito, kung sino ba naman ang hindi magagalit sa makikita mong ganito. Actually, tingnan nyo part dito, ang ganda ng kalsada, Pero makikita ninyo, mga kababayan, ngayon mo sabihin sinisira nila. Ang tibay pa, na hindi maganda ang magmura. Putang ina kung ganito ang makikita mo sa kalsada. Grabe. Concrete talaga. Putang ina talaga, nakakaputang ina. Tignan nyo naman. Maayos pa yan. Napakaganda pero binubungkal at sinisira na nila para lang magkamal sila ng pera. Putang inang gobyerno. Sayang, Kailan kayo magbabago? Grabe talaga. Para another budget, bagong budget na naman. Oo. Samantalang yung sinabi ni Marcos Jr. na ibabalik daw yung sa PhilHealth, budol pala. Hanggang media, optics lang. Sabi nila, ibabalik. Maraming sabi, kita nyo, the best president, ibabalik. Pero hanggang ngayon, wala naman pala. Has ordered the return of 60 billion pesos po, ano nangyari? Nasaan na? Naibalik na ba ito sa monitoring ninyo? Wala pa. Wala pa silang detalye kung paano isosole. Taga PhilHealth mismo nagsabi, iniintay pa namin yung detalye kung paano isosole. Wala, budol talaga itong si Marcos Jr. Anong epekto niyan? Stock market is down. Tingnan natin. Hirapan pa itong makaahon. Alamin kung bakit sa Gender Report ni Mikey Oreta. PSEI, grabe, no? Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close. Noong 2021, alam niyo kung magkano ang PSEI? Dito November 11, 2025, 5,629. Upon my research, noong 2021, may pandemic yun Take note, pandemic. 7,000, halos 8,000. 7,000 something yun mag-8,000 na nga actually. Pero dito, tingnan nyo naman. Walang pandemic Pero 5,629. All-time low. Sa may higit 5 taon. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang pangkorupsyon na lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Matapos ang sunod-sunod na bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%, ang pinakamahina sa 4 na taon. Grabe, no? At ang 4%. epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo.
I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos. Ito, hindi to DDS Baka sabihin nyo, DDS na naman. Is the corruption controversy, right? The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be, and instead stolen. And that is not only the loss of money, but the sense of weak governance. Lumalabas weak governance. Na sa mga datos ang kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investments noong Agosto. Nasa $494 million na lamang, habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang operasyon nila dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang pinakamahirap ibalik. If money is stolen, then that is obviously a hit, a discredit. Alam nyo pa naman itong stock exchange. Ito yung nagiging top na pamamaraan or ways ng mga foreign direct investors para i-check kung ano yung status ng ekonomiya ng isang bansa. Ngayon, pag nakita nilang mababa ang yung index ng stock natin, mababasit nila doon na in general, overall, ang ekonomiya ng bansang yan ay hindi maganda. And ito mismo nagsasabi, weak siya, okay? Walang tiwala dahil weak ang pamamaraan, hindi naman to DDS. Editing of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Now, the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general question, will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya, kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. Wow! Kahit sinasabi ng pamahalaan na fastest growing economy po tayo, that's fake news. Dahil sa grounds, hindi po ganyan ang nararamdaman. Ultimo mga bilyonaryo, hindi po ganyan ang kanilang nararamdaman. So now we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it credible? Are its findings, or is the process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Not only that, the world is watching, the world of the business and commerce, they are watching actually. Alam nila kung sino yung mastermind. I mean, nakikita nila base sa news, nakikita na gathered news. Alam nila kung sino. Ngayon, kung hindi mapapanagot yung alam nilang mastermind dyan at yung mga nasa baba lang, yun sa subordinates lang, talagang that would confirm na talagang hindi katiwa-tiwala. Yung kasi babase sila dyan sa dito sa ICI, kumbaga. Tapos lalabas, may makukulang nga before matapos itong taon. Pero hindi yung mga masterminds. Ang tanong, parang nangyari nung kay Janet Napoles. Diba? Siya lang yung nakulong. Yung iba nakalabas na. Hanggang saan ang pananagutan? Aabot ba ito sa taas o matatapos lang sa mababang antas gaya ng dati? This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero hanggang kailan ito tatagal? Bago tayo maiwan ng mga mas mabilis na ekonomiya sa region. Kung walang tunay na reforma, hindi magtatagal ang resilience at maaring mawala tayo sa karera. Para sa agenda, Mikey Oreta. Tama, wala talaga.
In fact, kita nyo ang difference, no? Nung panahon ni PRRD, makita mo talaga na tuloy-tuloy yung proyekto, infrastructures, bridges, airports, seaports. Tuloy-tuloy yan even in the middle of pandemic. Hindi po yan fake news. Hindi po yan ano. Kasi sabi nila, oy, lumaki yung utang ng panahon ni PRRD. But look, everywhere. May mga resibo po tayo kung saan napupunta. Pero ngayon, papatak ng 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. 17 point something trillion yun. Pero di malayo mangyari, magiging 18 plus na yan. Pagkatapos niya ng 2028, asahan mo, magiging siguro something like 21 trillion. Nako, grabe, 21 trillion. Paano na natin mababayaran yun? Tingnan nyo, panahon ni PRRD. Kung daanan ng LRT na to, dito sa may nagdudugtong sa may Trinoma, sa may Ishim North, ginawa to nung panahon pa ni Duterte. Nung panahon pa ni Duterte, ang daming construction na gumagawa dito, 24 oras yung trabaho nila. Ngayon, nung napalitan na si Duterte, ito na lang siya ngayon, no? Nakulong na lahat si Duterte, pero yung ito, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos, hindi pa rin dumagat. Ganyan. One of the examples ng mga build better, more daw. Build better, more, build, walang nabibuild. Better, saan yung better? Flood control, palpak. More, saan yung more? Wala nga diba? So kung i-compare natin yan, walang-wala talaga. In fact, kita nyo naman, si Anjo Iliana. I mean, yung bang hindi mo ini-expect, the least person or the least people that you expect na hindi na tatanga-tanga or hindi lalaban sa tama, ayun pa yung lumalaban sa ngayon. Nakita nyo yung mga akala mo ang tatalino, yung iba pa nasa Amerika pa, akala mo intellectual kung magsalita, may pa-islang-islang pa. Yung pala ang bobo, ang tanga. O tingnan natin dito si Anjo Iliana, talagang yung kasing kasamahan niyang ibang mga artista, alam nyo na, i-justify pa nila, no? Na hindi, Duterte yan. Duterte may kasalanan dyan. Pero tingnan nyo si Anjo. Sinunog niya yung mga kasama niyang artista. Hindi magnanakaw. Mas napipikon sila doon pag sinasabi mo? I think so, kasi may tinatamaan? May tinatamaan. Kasi pag sinabi kasi magnanakaw ngayon, it identifies the present government. Kasi nandun yung mga magnanakaw eh. Hindi ko sinasabing lahat. Pero aminin na natin, yung flood control project na nakawan, na bilyon na, nagalit yung tao, mga nakaupo ang nagnakaw. No, this was 2016 to 2022. Hindi, only 2020. Diba, gustong sabihin nung kapwa niya na 2016 to 2022. Nag-umpisa ng panahon ni PRRD hanggang sa end term niya. In-exclude na yung kay BBM. 2022 to 2025. Kasi yung kinorek niya. To 2022. Hindi, only 2022 to 2025. Kasi yung investigation is 16 to 25, di ba? Ayaw ba include yung 2016? Hindi, kasi nagsimula to 2022 to 2025. Yung flood control project. Yung hulihan, saan ba nagkahulihan? Ito Itong 2024 ang hulihan. Kaya ko ng hulihan ng 2022 to 2025 because of the flood control projects from 2022 No, to 2025. that's not true. Kasi remember, Yan. Magaling yung sagot ni Anjo dito eh. It's not true. Sabi niya. Kasi gustong sabihin nung kapo niya, hindi kaya nagkahulihan yung 22 to 25 kasi parang ito ay produkto nung 2016 to 2022. Anong sabi ni Anjo Iliana ito? sinabi ni Presidente, he was so proud na sabi niya dun sa SONA na we have 2,000 flood control projects. Ay, mali ka dun. 5,500 po ang sinabi niya. Pero yung point niya dito is, talagang ito po ay 22 to 25 kasi ipinagyabang niya eh. 5,500 flood controls ang natapos na. Ganyan. Anong sinabi niya nung pumunta siya doon sa site? Sabi niya, wala naman dito. Di ba sabi niya, I am angry. Kasi yung sinabi niya sa SONA, na pinagmalaki niya, pumunta siya sa site, wala. Budget yun ng 2025. Remember, yung Ghost Project is yung 2025. Ghost Project. Nung nagkaroon na lang ng investigasyon, bumalik sa 2016. Kasi nga, isa sa dahilan niya, yung Diskaya, sinabi kasi niya na 2016 sila nag-start, di ba? Kaya, wala naman problema na bumalik kahit bumalik yan sa 1979. Okay lang. Basta maimbestigahan. Pero, remember,
pumutok to because of the 2025 project budget na naging ghost. Hindi naman yung 2016 yung nakita ngayon yung present. And remember, unprecedented. This is the biggest corruption na 26 pagnanakaw itong 2020. It's the biggest. 14 Billions and billions 2 of trillions kamo, 2 trillions. peso. At dahil dyan, magandang manawagan tayo sa AFP at PNP sa tulong ni MJ Aguilar. Diretsahan na PNP at AFP. Kanino ba talaga kayo loyal? Sa bayan ba? O sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno? Kasi habang tinitingnan ko ang lahat ng nangyayari, parang kahit anong nakawan, kahit anong abuso, nananatili kayong tahimik. Minsan kayo pa mismo ang gamit laban sa taong pinanumpaan ninyong protektahan. Alam ko kung anong sinumpaan ninyo. Nagsumpa kayong maging tapat sa saligang batas at sa Republika ng Pilipinas. Nagsumpa kayong ipagtanggol ang mamamayan laban sa lahat ng kaaway. Pero kasama rin sa panunumpa ninyo absolute obedience sa chain of command. At doon ito nagiging bitag. Kasi kapag ang nasa taas ay magnanakaw at traidor, ang loyalty ninyo, napipilitan nyong kay bangag. Ilihis ang panunumpa na dapat para sa bayan, nagiging panunumpa para sa amo. Alam ko rin kung paano kayo tinrain. Binasag ang kritikal na pag-iisip, tinuruan kayong sumunod, huwag magtanong. Kasi kapag sumuway ka, tanggal ka, court-martial ka, wala nang sweldo para sa pamilya mo. Kaya naiintindihan ko kung bakit parang sobrang loyalty ninyo sa gobyerno kahit mali. Pero ito ang hindi sinasabi sa inyo ng sistema. Mas mataas ang panunumpa ninyo sa konstitusyon at sa taong bayan kesa sa kahit sinong commander-in-chief. At doon kayo hahatulan sa dulo, hindi lang sa korte militar, kundi ng kasaysayan at ng sarili ninyong konsensya. Kaya kung isa ka sa mga nakikinig ngayon, tandaan mo to. Bago ka naging sundalo o pulis, tao ka muna. May kaluluwa ka. May pamilya kang pinangako mong poprotektahan. At kapag ang utos na sinusunod mo ay laban sa bayan, tanungin mo sarili mo, kanino ka ba talaga nanumpa? Sa boss mo? O sa Diyos at sa bayan? Alam kong hindi ito madali. Alam kong may kapalit kapag sumaway ka. Pero tandaan mo, ang tunay na tapang, hindi sinusukat sa dami ng medalya o haba ng serbisyo. Nasusukat yan sa kakayahan mong pumili ng tama kahit delikado. At hindi ka nag-iisa. Kapag sabay-sabay niyong pinili ang tama, walang chain of command ang makakapigil kasi ang utos ng bayan at utos ng konsensya mas malakas kaysa sa utos ng pagnanakaw. Kaya ngayon tinatanong kita, handa ka bang bumalik sa orihinal mong panunumpa? Hindi sa gobyerno, hindi sa magnanakaw, kundi sa bayan at sa panawagang gumising at manindigan bago mahuli ang lahat. Tatapos lang. Galing niya magsalita, no? Ano yun, si MJ Aguilar. Ano yan hindi ko alam kung anong color niya, pero talagang tagos ang kanyang mga sinasabi. Intellectual. So, yun. Yun lang ang pag-uusapan natin ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat. See you again tomorrow.